May kwento ako sa iyo na parang bangungot na hindi mo maaalis sa isip. Isang batang babae sa tahimik na bayan ng Germany na sa murang edad ay hindi nakaranas ng tunay na kalayaan o pagmamahal, kundi pananakot, kontrol, at paniniwala na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay si Annalise Michel. At ang kwentong ito ay isang paalala na minsan ang relihiyon at sakit ng isip ay pwedeng pagsamahin sa pinakamadilim na paraan. Ipinanganak siya noong 1952 sa Bavaria, West Germany. Pinalaki si Annalise ng kanyang mga magulang na sina Joseph at Anna Michel sa isang tahanan kung saan sobra ang debosyon sa Katolismo. Dumadalo ang pamilya ng misa 2 beses sa isang linggo at inuulat na pinipilit siya ng kanyang ina na magsagawa ng dagdag na panalangin sa kanyang libreng oras. Mula pagkabata, tinuruan siya ng konsepto ng vicarious suffering, ang ideya na magdanas ng paghihirap upang tubusin ang kasalanan ng iba. Minsan siyang pinapatulog sa malamig na bato bilang anyo ng relihiyosong penance. Inilarawan siya ng kanyang mga kaklase bilang mahiyain at sobrang relihiyoso. Sa kabila ng kanyang tahimik na kalikasan, siya ay mayangking talino sa pag-aaral at nangangarap na maging teacher. Ang pangunahing pagbabago sa buhay ni Annalise Michel ay nagsimula sa edad na 16. Ngunit ang pinakakabiglaang pagbabago sa kanyang ugali ay naging grabe pa nang marating niya ang kanyang 20s. Noong 1968, habang siya ay estudyante pa, naranasan ni Annalise ang kanyang unang malaking krisis sa kalusugan. Nakaranas siya ng matinding pagkibot at panandaliang pagkawala ng malay. Na-diagnose siya ng mga doktor na may temporal lobe epilepsy, isang kondisyon na maaaring magdulot ng grand mal, seizures at sa ilang kaso, mga hallucination o visual distortions. Na-ospital siya at nagsimulang uminom ng gamot laban sa seizures. Ilang sandali matapos ang unang episode na ito, na-diagnose din siya na may depression. Habang ang kanyang unang pagbagsak ay medikal, unti-unti itong naging espiritual na pananaw ng kanyang pamilya sa kanya noong early 20s siya. Na-update ang kanyang medical na diagnosis upang isama ang psychosis na may epileptic patterns. Sa edad na 20, nagsimulang sabihin ni Annalise na may mga naririnig siyang boses na sinasabi na siya ay damned. At nakikita niya ang mga demonic faces habang siya ay nagdarasal. Nagsimulang mag-react siya ng marahas sa mga relihiyosong bagay. Inuulat ng mga saksi na sinisira niya mga rosary, tinatanggal ang mga krus sa pader, at hindi makapasok sa simbahan dahil pakiramdam niya ay sinusunog ng sahig ang kanyang mga paa. Lalong naging extreme ang kanyang pag-uugali. Tumatahol siya na parang aso, nagtatago sa ilalim ng mga mesa, kumakain ng gagamba at uling, at gumagawa ng daang-daang compulsive squats kada araw. Noong 1975,
matapos 5 taon ng psychiatric medication na hindi nakatulong sa kanyang kondisyon, tinigil na niya at ng kanyang pamilya ang medikal na agham. At naniwala na ang kanyang mga failing episodes ay dulot ng demonic possession at hindi ng neurological illness. Ang exorcism kay Annalise Michelle ay tumagal ng 10 buwan at binubuo ng 67 na individual na ritual mula September 1975 hanggang June 1976. Matapos tumanggi ang ilang pare at ang lokal na obispo sa mga kahilingan ng pamilya para sa exorcism, pinayagan nina Father Ernst Alt at Father Arnold Renz ng obispo na si Joseph Stangl na isagawa ang ritual. Si Father Ernst ang unang pare na naniniwala na tunay na pinaghimasukan ng demonyo si Annalise. Humingi siya ng paintulot sa obispo matapos tanggihan ang medical na diagnosis ni Annalise na epilepsy. At si Father Arnold Renz naman ay isang Salvatorian priest na inatasang pangunahan ang aktwal na mga ritual. Maingat niyang dinokumento ang bawat sesyon at nanatiling matibay ang paniniwala sa posesyon hanggang sa kanyang kamatayan. Ginamit ng mga pare ang Rituale Romanum ng 1614, isang sinaunang Latin rite ng exorcism na noon ay kinakilalang isagawa ng lubos na lihim. Isinagawa ng mga sesyon 1 o 2 beses sa isang linggo. Kadalasan umaabot ng hanggang 4 na oras bawat sesyon. Ipinahayag ng mga pare na natukoy nila ang 6 na natatanging entities na nagsasalita sa pamamagitan ni Annalise. Sila ay si Lucifer, Cain, Judas Iscariot, Nero, Adolf Hitler, at isang disgrace na pare noong 16th century na si Fleisch Khan. Madalas na ginagapos si Annalise sa panahon ng mga ritual. Gumawa siya ng daang-daang compulsive genuflections, ritual na pagluhod na sa huli ay nagdulot ng pagkabasag ng parehong tuhog niya at pagkapunit ng mga litid. Noong July 1, 1976, matapos ng 10 buwang exorcism, si Annalise Michelle ay namatay sa edad na 23. Ipinakita sa autopsy na siya ay namatay dahil sa malnutrisyon at dehydration. Sa loob ng mga buwan ng exorcism, labis siyang humina, halos mawalan ng timbang at nutrisyon, at patuloy na napinsala ang kanyang katawan sa matinding ritual. Ang paulit-ulit na pagluhod, paghihigpit ng katawan, at mga agresibong ritual ay nagdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang mga tuhod at litid. Matapos ang kanyang kamatayan, kinasuhan ng capable neglect causing death ang kanyang mga magulang at ang 2 pare na nagsagawa ng exorcism. Ipinagtanggol nila na naniniwala silang ginawa nila ito para sa kaligtasan ni Annalise mula sa demonyo at hindi nila intensyong saktan siya. Pinatawan sila ng mababang parusa. Isinasaalang-alang ang kanilang relihiyosong intensyon at
ang kawalan ng kaalaman sa tamang medikal na lunas. Ang kaso ay naging malawakang diskusyon tungkol sa limitasyon ng reliyon laban sa agham medikal at ang kahinaan ng sistema sa proteksyon ng kabataan mula sa mapanganib na ritual. Ang kaso ni Anneliese Michel ang naging inspirasyon ng pelikula na The Exorcism of Emily Rose. Pinakita rito ang bangungot ng young woman na nasakal sa sariling pamilya at paniniwala. Habang sinasaksihan ng mundo ang kaguluhan sa pagitan ng relihiyon at katotohanan. At ang trahedya ng pagkakulong sa sariling takot. Sa modernong pananaw, posibleng siya ay nagkaroon ng temporal lobe epilepsy. Marahil may psychosis o schizophrenia, severe depression at religious trauma, malalim na neglect mula sa mga magulang na labis na nakatuon sa relihiyon. Ang kanyang katawan ay naglabas ng sakit at trauma bilang posesyon. Ang boses ng demonyo, ang halimaw sa kanya, maaring representasyon lang ng utak na nasakal sa takot at kontrol, na walang espasyo para sa kalayaan, pagmamahal at tunay na tulong. Ito ang pinakamalupit na aral. Kapag ang bata ay hindi naintindihan at napapakinggan, hindi nabibigyan ng espasyo sa sariling damdamin at pinipilit sa paniniwala o ritual na hindi niya naiintindihan, ang unhealed childhood ay pwedeng magbunga ng bangungot sa buhay. Ngayon, dekada na ang lumipas at may mga bumibisita sa libingan niya sa Klagenburg, Germany. May kandila, panalangin, at dasal para sa batang babae na hindi nakaligtas sa sariling mundo. Si Anneliese Michel ay patunay na minsan ang pinakamatinding demonyo ay hindi nakikita sa mata. Ito ay nasa sistema ng kontrol, pagkukulong ng katawan at kaluluwa, at sa kababayaan ng mga taong dapat nagmamahal sa iyo. At kahit siya'y pumanaw, ang kanyang kwento ay multo pa rin sa isip ng mundo. Paalala sa atin, huwag baliwain ang bata. Huwag hayaang mamatay ang kalayaan ng isip at huwag ipagkait ang tulong sa oras ng pangangailangan.